Magandang araw, ako si Doktor. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na ginagawa ng maraming tao araw-araw, pero bihira nilang iniisip ang tunay na epekto nito sa katawan. Kulang sa tulog. Mas mababa sa 6 na oras bawat gabi. Para sa iba, normal na ito. Para sa katawan mo, hindi. Simulan natin sa simple. Kapag natutulog ka, hindi lang basta nagpapahinga ang katawan mo. May mahahalagang proseso na nangyayari sa loob. Inaayos ng utak ang memory, inaayos ng katawan ang hormones, inaayos ang immune system, inaayos ang muscles. Kapag binawasan mo ang tulog, binabawasan mo rin ang oras para sa mga prosesong ito. Sa unang gabi na kulang ka sa tulog, maaaring hindi mo pa agad maramdaman ang epekto. Pero sa loob ng katawan mo, nagsisimula na ang stress response. Tumataas ang stress hormone na cortisol. Ito ang hormone na naghahanda sa katawan para sa danger. Kapag palagi itong mataas, napapagod ang katawan. Sa ikalawa at ikatlong gabi ng kulang sa tulog, nagsisimula kang makaramdam ng pagod kahit wala ka namang masyadong ginagawa. Mas mahirap mag-focus, mas madali kang mairita. Ang utak mo ay parang mabagal. Hindi ito dahil tamad ka, kulang lang ang oras ng repair ng utak mo. Kapag patuloy kang natutulog ng mas mababa sa 6 na oras, naaapektuhan ng memory. Mas mahirap mag-alala ng impormasyon, mas madalas kang makalimot. Ang utak mo ay hindi nakakakuha ng sapat na deep sleep, kung saan nililinis nito ang mga waste products na naiipon sa buong araw. Ngayon pag-usapan natin ang emosyon. Ang kulang sa tulog ay direktang konektado sa mood. Mas madali kang mainis, mas madali kang malungkot, mas mahirap kontrolin ang emosyon. Dahil ang bahagi ng utak na responsable sa emotional control ay mas sensitibo kapag pagod. Pagdating sa timbang, marami ang nagtataka kung bakit tumataba sila kahit pareho lang naman ang kinakain. Ang kulang sa tulog ay nakakaapekto sa appetite hormones. Tumataas ang ghrelin, ang hormone na nagpapagutom. Bumaba ang leptin, ang hormone na nagsasabi na busog ka na. Kaya mas madalas kang gutom at mas mahirap tumigil sa pagkain. Bukod dito, kapag pagod ka, mas naghahanap ang katawan ng mabilis na energy. Karaniwan itong galing sa matatamis at processed food. Hindi dahil mahina ang willpower mo, kundi dahil ganito ang reaksyon ng katawan sa kulang sa tulog. Ngayon pag-usapan natin ang blood sugar. Kapag kulang ka sa tulog, bumababa ang insulin sensitivity. Ibig sabihin, mas nahihirapan ang katawan mo na kontrolin ang blood sugar. Kahit pareho lang ang kinakain mo, mas mataas ang chance ng sugar spikes. Ito ang dahilan kung bakit ang kulang sa tulog ay konektado sa mas mataas na risk ng diabetes. Pagdating sa puso, seryoso rin ang epekto. Ang kulang sa tulog ay nagpapataas ng blood pressure. Mas mataas din ang inflammation sa katawan. Sa mahabang panahon, ito ay maaaring magpataas ng risk ng heart disease at stroke. Hindi ito agad nangyayari, pero unti-unti, ang immune system mo ay apektado rin. Kapag kulang ka sa tulog, mas mahina ang depensa ng katawan mo laban sa virus at bakterya. Mas madali kang magkasakit, mas matagal gumaling, kahit ang bakuna ay mas hindi epektibo kapag kulang ka sa tulog. Ngayon pag-usapan natin ang hormones. Sa kulang sa tulog, naaapektuhan ang hormones na responsable sa growth at repair. Mas mabagal ang muscle recovery, mas mahirap mag-build ng muscle kahit nag-e-exercise ka. Mas matagal gumaling ang katawan. Para sa mga lalaki, ang kulang sa tulog ay maaaring magpababa ng testosterone. Para sa mga babae, naaapektuhan ang hormonal balance na konektado sa mood at cycle. Ang tulog ay hindi luho. Isa itong biological necessity. Ngayon itanong mo sa sarili mo, bakit ka kulang sa tulog? Dahil sa trabaho, cellphone, social media, panonood hanggang madaling araw, kape sa gabi? Hindi ko sinasabi na madali itong baguhin, pero mahalagang maintindihan ang kapalit. Hindi rin totoo na sanay na ang katawan sa kulang sa tulog.
Ang katawan mo ay hindi nag-a-adjust sa kulang na tulog. Nag-a-adjust lang ito sa stress. At ang adjustment na iyon ay may kapalit sa kalusugan. Kung ikaw ay natutulog ng mas mababa sa 6 na oras gabi-gabi, isipin mo ito. Kahit dagdagan mo lang ng 30 minuto o 1 oras, malaking tulong na iyon. Hindi kailangang perfect, kailangan lang mas maayos. Subukan mong gawing priority ang tulog, patayin ang ilaw, iwasan ang cellphone bago matulog, limitahan ang kape sa hapon, bigyan ng signal ang katawan mo na oras na ng pahinga. Ang tulog ay hindi sayang sa oras. Ito ang oras kung saan inaayos ng katawan mo ang sarili nito. Kapag pinipili mong bawasan ito araw-araw, unti-unti mo ring binabawasan ang kakayahan ng katawan mo na manatiling healthy. Ang video na ito ay para sa general education lamang. Hindi ito kapalit ng personal na payo ng doktor. Kung ikaw ay may sleep disorder o iniinom na gamot, kumonsulta sa healthcare professional. Salamat sa panunood, alagaan ang katawan, simulan sa tulog, araw-araw.